to the main characters, your characters almost skid to insanity because of the turbulent challenges that you all went through. Now my question is, where are your characters good at and where are your characters bad at? Ay, flawed lahat sila, pero gusto ko manggaling sa kanila. Miss Ruby, the best and the good ng character mo. Saan ka magaling? Saan ka The best siguro yung nasustain ni Lola Pilar, yung core value niya, that you stand for what is right and what is gano'n. Pero bad, I won't say it's bad kasi parang siyempre kung lola ka or kahit bawa nanay ka si Amelia, you're always torn pag kadugo mo yung nagkakamali, okay? May tendency na ayaw mong konsindihin dahil alam mong mali, pero merong dissonance, merong turbulence inside you. Yon, as she said, merong turbulence na galit, ibawa, pag sinusweto mo isang anak mo na nagkakamali, masakit sa loob mo yon, pero hindi mo siya makampihan, gano'n. So, meron na ba yung part na tumigil ka ng magkumampi kay Julian? Hindi pa. Meron na. Yun, masakit yun sa akin, gano'n. Kasi parang tinatraidor ko siya. And yet, I have to stand for what is right. Sinumbatan ka ng major ni Juliana na. So, hindi mo masabing bad, no? Pero may maraming good. The values nga tama. Kayla, the good and bad ni Sylvia? Siguro for Sylvia kasi, I feel like generally she's a good person. I feel like if you really look into her character, which was what we did, thank you to Direk FM and Direk Jojo, na mabait siya talagang tao she's empathetic, she's a good wife, she's a loving wife, she cares about her marriage so much. Yung masama lang dun siguro sa kanya is hindi niya binibigyan ng halaga yung sarili niya. And kaya siya na mamanipulate ni Alex dahil dala-dala niya yung feeling na meron siyang pagkukulang. Considering your dad keeps reminding you, tsaka si Victor in a way din, na parang hindi niya rin vina-value yung sarili niya. Hindi niya nakikita yung value ng sarili niya. Hindi niya kayang piliin yung sarili niya. Darating ba sa day na she values herself na rin? Abangan! Hindi mo pwede sabihin. Correct. But something to look forward to in the next episode. Gusto ko sana malaman na, pero sige lang. We'll wait for episodes 9 and 10. Diyos ko, JM, may good ba sa side mo? Charing na! JM, may good ba kay Alex? Nahirapan akong isipin. Ako din! Pero si Alex kasi, achiever siya. Pag may gusto siyang makamit sa buhay na kakamit niya. And pag may gusto siya, nakuha niya. Pero yun nga, sa maling paraan lagi. Is he loyal? Would you say to a foe? No. To a friend? To a foe? Fault na, umabot na point na sa, yung loyal ba siya kaibigan na minsan maling-mali na kaibigan? Hindi rin. Ay, may twist pala yun. Charot, takot na naman ako mag-overshare. Nay, alam namin, the good and the bad ng tanong ni Miss Rosas, si Amelia, the good side and the bad side ng character mo. Alam mo kasi ang hirap din dahil nanay ako, di ba? Tayo pa naman mga nanay, tama o mali, kakampihan natin. Pero, kahit na gano'n yung nangyayari, yung utak niya, yung puso niya, doon siya sa tama. Doon siya sa tama. Kaya lang, hindi niya matigas yung Grabe yung lumuhod ka. Sa 9 and 10 ba yun na yung mapapanood, Wow. Tama, 9 and 10 yung direct, FMR. We look forward to that. Yun yata ang major character, mo, no? Kaya yung totality, mahirap talaga maging Kim, may good ba? Oo naman. Pero gusto ko magaling sa'yo. May good naman. Isa naman, si Juliana naman ay mabuting ina. Gagawin niya talaga lahat para sa anak niya. Magsasakripisyo siya para sa anak niya. Ang hindi lang maganda sa kanya is
hindi lang siya magaling gumawa ng desisyon at diskarte sa buhay. Yun lang talaga yung mali sa kanya. Pero yung desisyon at diskarte, ang undertone naman dun is pagmamahal. So parang nagawa niya siguro yun dahil may mga bagay na hindi siya makontento. So, yun. Hindi siya marunong magdesisyon at hindi siya marunong makontento sa kung ano meron siya. Pero mabuti siyang nanay. Kasi inaway ako ni Victor kaya nahulog sa bintana yung isa kong anak. Nagalit si Vice kasi. Mabaya. Bintana. Yung bintana nahulog. Correct. Ayun. Ayun. Bad. Nasabi mo na? Nasabi ka kapag kwentuhan ka kasi. Kasi ang dami pa eh. Baka gusto mo ako magkwento ng bad mo. Kinuntian mo eh. Yun na yun. Yung hindi siya marunong gumawa ng desisyon. Tsaka sinungaling siya. Hindi siya marunong makontento. Tsaka sinungaling siya. Tsaka hilig niya magpaikot. Favorite song niya kasi yung kanta ni Sarah G. Ano? Ikot-ikot lang. Charot lang. Galing, Kim. Galing. Sobrang hook na hook kami sa'yo. Yun, opo. Kay Jillian. Pao, ang dami rin good. May bad din. Sige, go ahead, Pao. Siguro pili lang ako ng mga major. Siguro yung good is yung love niya talaga for his family. Dahil hindi niya nakukuha yung pagmamahal na yun sa kinalakihan niyang pamilya. Siyempre, gusto mong ibigay yun sa magiging pamilya mo. Pero at the same time, yun nga, doon na napupunta yung mga bad na parang minsan hindi mo rin nare-realize na may ibang pangangailangan or like sabi nga nila sa isang relationship, di ba? Parang communication is key. Parang yun lagi yung kulang ni Victor nung panahong kailangan siya ni Julian. Nailatag naman niya yung galit niya, no? Nung unang episode, kung bakit siya ganun ang gagaling. Yun lang, Pao. Pero Pao, yan na naman ako, nag-over, naman ako. Alex, nasagot na, Miss Brosa. Yeah, I have a follow-up Go ahead, Mare. To Kim, to JM, and to Paolo, while playing your characters, what did you have a better understanding of? Thank you for that wonderful question. Do I Next have 2 question, minutes please. for that? For that love triangle. For the three of them. Okay. Realization po, habang ginagawa po lahat yun. In Tagalog. Ano nga ulit? Sorry, nawala rin ako. While playing your characters, what did you have a better understanding of? Better understanding siguro sa role ay sa character ni Juliana. Siguro, matuto kang maghintay. Matuto ka dapat habaan mo yung pasensya mo hanggat maaari. Yung wag padalos-dalos sa desisyon. Tsaka, sabi nga, patience is the key, communication is the key. Ganun naman yun sa isang relasyon eh. Kailangan pag-usapan, kailangan ng pasensya. Yun ang hindi niya nagawa. At pinagsisihan niya sa huli. Pero Mare, nakita ko na yung backstory ng love story nila ni Alex. Sinave ka niya sa, di ba, yung abuse, sexual abuse ng former boss mo, no? Galing. Pag empty He ka came naman. to your rescue din kasi. Ang ganda nun. Buti nalaga yung backstory na yun. Kasi kung wala yun, talagang completely ang bad niyo, ha? Hindi ko kakapitan yung bakit kayo together. Okay, JM, understanding of. Sa akin siguro yung dapat keep nating sagrado yung loyalty. Yung sa marriage, sa relasyon, sa pag-iibigan. And yun nga, sabi nga ni Pao, yung trust, yung honesty, kasama na yun sa pagmamahal. And of course, Pao? Sa akin siguro parang hand in hand siya dun sa sinabi ko kanina na communication is key kasi parang I feel like with proper with proper communication comes honesty. At pag honest kayo sa isa't isa sa mga nangyayari sa relasyon nyo, sa buhay nyo, sa nararamdaman nyo, malalaman nyo kung kaya nyong ayusin or hindi. Mas madaling matanggap. Thank you for being smart. At least hindi niyo ako nilinlang. Salamat po. Ipasok lang. Charot. I wanna hear from the diva that you love. Is she with us today? Yes. Actually, nagpa-bleach pa siya ng buhok. Alvin Ignacio, the Tribune. This is first for Kim. As your character, Juliana, sino ang mas masarap talagang magmahal? Si Alex o si Victor?
Diyos ko. Kanino ka mas nasasarapan magmahal bilang si Juliana? Kay Alex o kay Victor at bakit po? Uy, ang gandang tanong. Kasi Sino ang mas masarap magmahal? Yes. Siguro si Alex po. Kasi siyempre, di ba, asawa niya na si Victor. Tapos, nandyan na sa harap niya, magkasama pa sila sa isang bahay. Kikitain niya pa rin si Alex. So, siguro, bet niya talaga si Alex. Hindi, pero siguro iba yung nabibigay ni Alex kay Juliana. Na, security, pagmamahal. Kasi hindi ka naman mag-go the other way kung kontento ka sa isa. At saka ang sarap naman yung sasakay ka sa kotse, maya-maya may katabi ka ng cute-cute na, di ba si Alex? Bigla nang sumusulpot. Go ahead, Alvin. For JM De Guzman, as Alex, ano ba yung taglay na pambihira ni Juliana at hindi mo siya talaga kayang bitawan at all? Tapos may Sylvia pa, di ba? Bukod po sa maganda siya, yung kalooban, and Maganda yung kalooban. Marami pong Maraming taglay na pambihira. marami pong taglay na, yun nga po, sabi ko nga po, hindi po ako nahirapan na i-portray yung pagiging masama kasi ano po yung hindi mo makikita kay Juliana na hindi mo ipaglalaban. Pero ang loyal ni Sylvia eh. Parang, how can you miss that? How can you not appreciate that? Parang higil lang Opo, higil. yun din kaya naging mahirap din sa akin kasi ano nga ba naman ang hindi mo... May utang na loob ka ba because of the dad, di ba? Oo, na kay Sylvia na rin lahat. Pero diba? meron din siya kasing issue si Alex na yung inggit niya sa kapatid niya na laging kung ano yung meron yung kapatid niya gusto niya meron din siya. Gusto niya makuha kasi mas magaling siya si Victor kay Alex. At saka maya pa sasagot ng episodes 9 and 10 yung kung bakit may hinahanap kang hindi maibigay ni di ba? For Paolo, as Victor, anong natutunan mo sa love as Victor? Hirap ng tanong, but it's really, ako as Victor, maybe it's really built on sacrifices. Dahil itong mga sakripisyo na ginagawa mo at binibigay mo, and the other way around, ito talaga yung bumubuo nung pamilya niya at nung relasyon niya. Nagkataon lang na itong mga ibang sinakripisyo niya ay hindi naging kaayon-ayon kay Juliana dahil kinailangan niya ako ng mga panahon na yan. But it's really the small sacrifices that you give up, that you sakripisyo para sa sarili mo at para may mapabuti sa relasyon or sa pamilya mo. Again, as Victor, sa puso mo ba, meron ka pang chance na mapatawad ang asawa mo at kapatid mo? Actually, I have the same kanina ka pa naiisip. As Paolo. As Paolo. As me. Of course, I can always forgive. Ayoko lang sila makita pero, di ba? Kanya-kanya na tayong buhay. Huwag na tayong magpakialaman. Pero as Victor? As Victor, can you forgive Juliana and Alex for what they did? I think there would always be a thorn in his heart na parang natusok na eh. Pero ito, siguro masasagot rin yan ng mga next coming episodes kung ano bang mangyayari. Sana hindi ma-disappoint yung mga manonood. Kasi willing ka na eh till you discover something na naman nung episodes 9 and 10, Alvin. Yes, okay. Thank you. Thank you, Alvin.